Spirit of the Coin. Miss Yen, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Julie. Nangyari ang kwentong to nung grade 4 student pa lang ako. Inalaban kami sa quiz noon sa iba't ibang distrito ng Bataan. Kaya pinaiwan kami ni Ma'am Gemma sa loob ng classroom at umuwi na ang mga classmates namin. Umalis naman siya para kumuha ng test paper na gagamitin sa pag-iensayo namin. Dahil naiinip, naisipan ni Miguel na ilabas ang isang tila Ouija board mula sa bag niya. Mag-spirit of the coin daw kami. Nagdadalawang isip kami. Pero sa huli nakumbinsi niya din. Merong isang rules na dapat natin malaman. Dapat tapusin ang game at magpaalam tayo sa kaluluwa na matatawag natin. Sambit ni Miguel na nagpatango naman sa aming lahat. Ako, si Mayet, si Cindy at si Mona at panglima si Miguel. Hindi namin isinara ang bintana at pinto dahil takot kami. Baka di kami makalabas pag hinabol kami ng kaluluwa na matatawag namin kung meron man. Nagsimula nang basahin ni Miguel yung parang kung anumang dasal na isinulat niya pa sa pilas ng notebook. Dasal daw yun bago simulan ng laro. Nang matapos niya lang dasal ay doon niya nilagay yung mga daliri namin sa coin na nasa ibabaw ng Ouija board. May kasama na ba kaming kaluluwa dito? Maya-maya tanong niya. Nakapikit kaming lahat pero wala namang nagparamdam. Siguro nakatatlong tanong siya pero hindi naman gumagalaw yung coin. Kaya nadinig namin nagsabi si Mona. Tama na nga, fake naman yan eh, sabi nito sabay tayo. Kaya sumunod na din si Cindy at Mayet. Tara na, yaya ko naman kay Miguel pero nauna akong tumayo. Pinigilan niya ako. Hinawakan sa braso at ang sabi, mag-say goodbye muna tayo, sabi niya. Pero umisnab si Cindy. Wala naman tayong natawag, inis niyang sabi kay Miguel. Kaya hindi na lang nagkibo ang huli. Nang maya-maya ay napansin naming dahan-dahang lumilingon sa banyo si Miguel. Tapos, titingin doon sa may coin at lilingon na naman sa banyo. Napansin naming gumalaw na bahagya yung coin. Migs, bakit? Huwag ka na nga manakot, sigaw ni Mona. Pero napansin ko na ibang takot ang nakakita ko sa reaksyon ni Miguel kaya mabilis ko siyang pinuntahan para patayuin. Pero napatingin din ako sa tinitingnan niya. Doon sa madilim na parte ng banyo kasi tila may isang bulto ng babaeng mahaba ang buhok na siguro nakasuot ng itim dahil hindi namin makita ang suot nito dahil sobrang dilim. Sabay kaming napatayo ni Miguel at hinila ko siya papunta ng pinto. Takot naman nagsitakbuhan din papunta sa amin si Cindy, Mayet at si Mona. Nakita na din pala nila yung babae. Hanggang sa maya-maya, lumulutang itong dumaan sa mga bangko ng classroom. Nagsigawan na kami, nag-iyakan, pero sa lakas nun, tila walang makarinig sa amin. Mas lalo pa kaming nang hinakbot nang magsarahan ng kusa ang mga bintana, kortina. At nang tatakbo na kami papunta sa pinto, ay sumara din yun ng malakas. Lalo kami nagtilian nung hindi na namin mabuksan ang pinto. Samantala, pagharap namin sa babaeng nakalutang, nahalata naming nakatalikod pala to sa amin at unti-unting umiikot ang ulo nito paharap sa amin. Oo, Miss Yen, ang ulo lang nito ang umiikot paharap sa amin. Bigla tong umiti nang nakakapanghilakbot. Duguan ang mukha nito. Doon na namin hindi kinaya.
Siguro'y dahil mga bata pa kami at sobrang takot ay nawalan na kami ng mga malay. Sa office na kami nagising, nakapaikot ang mga teacher namin sa amin. Tinanong kami kung bakit, pero nung ikwento namin ay hindi naman sila naniwala at pinauwi na kami. Hanggang sa pag-uwi ay pinag-uusapan namin yun. Paano hindi magiging totoo ay 5 kaming nakakita. Simula nun, kapag iniiwan kami ng teacher namin sa loob ng classroom ay hindi na kami nag-stay sa loob. Ayaw na naming makita yung babaeng umiikot ang ulo doon. Akala namin huli ng pangyayari yon na nakakakilabot na dadanasin namin. Pero nagkamali kami. Ang pangalawang yugto, ang pagsanib. Nagkaklase kami noon nang biglang umiyak yung isa naming kaklase, si Jenna. Nung tinatanong siya ni Ma'am Gemma kung ano nangyari, sumagot lang siya na, "Ma'am, may babae po sa banyo," na nagpatayo sa balahibo naming lahat. Naalala namin yung babaeng nakita namin nung nakaraang mga araw lang. Nanlaki ang ulo ko at grabing kilabot ang naramdaman ko. Maya-maya ay bigla nang nagwala si Jenna. Nanlisik ang mga mata at sumisigaw na parang baliw. Yun na nga ang hudyat at nagkagulong nagsilabas ang buong klase namin. Tila may kung anong masamang espiritu ang nakasanib dito. Nangahabol siya ng mga kaklase niya. Buti na lang wala siyang inaabutan. Nang makalabas na kaming lahat, takang-taka kami dahil nagtakbuhan din palabas ang kabilang section. Kaya halos magkagulo sa hallway. Nung magtanong na ang mga guro, sinabi ng teacher ng kabilang section na may nakitang babaeng lumakad sa harapan ng classroom habang naglinis na ng maingay ang class president. Ang nakakita nun ay walang iba kundi si Janet, ang nakakabatang kapatid ni Jenna. Doon na nagalit si Ma'am Gemma. Lalo kasing binalot ng takot ang lahat. Dahil nakikita nga nilang nagwawala si Jenna. Napakalakas niya at binubuhat niya ang mga bangko. Sa galit ni Ma'am Gemma ay pinagalitan niya si Jenna. Kung may problema daw to sa mga teacher ay sabihin ng maayos at huwag idaan sa pagwawala. Pero ang sagot ni Jenna ang nagpahilakbok na din kay Ma'am. Kayo ang tumawag sa akin. Ngayon, ayaw niyong makipaglaro. Isasama ko kayong lahat sa hukay. Buhat doon, nag-iyakan ng mga estudyante. Naging balisano din ng mga guro. Pilit namang inaawat ng mga lalaking guro si Jenna. Pero napakalakas nito. Halos ihagis lang sila ng isang grade 4 student. Hanggang sa pinagtulungan na si Jenna ng lahat ng guro at iniupo sa mesa ng teacher sa kabilang section. Nadinig naming dinadasalan siya. Kaya hindi na din mawala ang mga takot sa amin. Maya-maya ay nadinig namin na tahimik na. Nawala na pala ng malay si Jenna at dinala na sa simbahan ng ibang guro. Kinabukasan noon, nalaman namin hindi pa pala nabibinyagan si Janet at Jenna. Kaya siguro madali silang nalukuban ng kung anumang masamang elemento. Hindi man naulit na may sinaniban, lagi pa din may nakakakita sa babaeng nakaitim sa school. Pinagtapat namin sa mga guro yung ginawa naming spirit of the coin. Pinagalitan man kami, ay hinayaan na lang dahil mga bata pa. Nagpasya na ang mga guro na pabasbasan ng simbahan. Ang eskwelahan sa simbahan. Hindi ko alam kung tanda pa yun ng mga classmate ko pero siguro pag nagdinig nila to ay maaalala din nila ang pangyayaring yun. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat Miss Yen at God bless po sa ating lahat.